Pinag-uusapan sa ngayon ang posibilidad na maghaharap sa NBA Finals ang Pacers at ang OKC. At ang nakakatawa pa rito ay kung sakaling sila man ang maghaharap ay naging susi ang pagdispatcha nila kay Paul George. Pero bago yan, heto muna. Namimiss na sa ngayon ni Skip Bayless itong si Lebron. Ayon ba mismo kay Skip Bayless sa kanyang Twitter o X, "Miss you Lebron, miss your theatrics, your melodramatic subplots, your fourth quarter disappearance." Si Lebron ay marami siyang hatak, maraming nanonood sa kanya, especially sa playoff at nung sila'y nalaglag sa first round, bahagyang bumagsak ang rating ng NBA. Pero itong si Skip Bayless naman sa ngayon ang isa sa mga nalulungkot dahil wala itong kanyang paboritong malalarong si LeBron James. Noon pa man talaga ay certified hater na ni Lebron itong si Skip Bayless at kung ano-ano na ang kanyang mga pinagsasabi rito. Namimiss raw niya itong si Lebron at sa huli ito'y kanyang binash naman kaagad at sinabi niya nga namimiss raw nito ang pag-disappear ni LeBron James sa fourth quarter. Marami kasing mga instances na itong si Lebron ay 0 points sa fourth quarter, wala siyang naibibigay at kung siya'y natatalo, nag-walkout siya. Pero syempre soon ay mapapawi na rin itong kalungkutan ni Skip Bayless dahil hindi pa naman magre-retiro itong si Lebron at pinaplano pa niyang maglaro ng at least 2 taon sa NBA. Samantala, pinag-uusapan na sa ngayon ang isang posibilidad na finals match-up sa pagitan ng Indiana Pacers at ng OKC Thunder. Dahil sa ngayon, malakas sila sa kani-kanilang mga kalaban kaya pinag-uusapan sila bilang high chance na magmamatch sa NBA Finals. Ngunit marami ang nakapansin dito na sa ngayon nga ay nakapunta sila sa Conference Finals at mayroon silang history kay Paul George. Ang Indiana Pacers, kanilang pinakaulan si Paul George noon at sila ay nag-rebuild na at ang kanilang pagre-rebuild ay ang nagresulta na sa ngayon sa pagkapunta nila sa Conference Finals. Samantalang itong OKC naman, galing rin sa kanila si Paul George. At ngayon, sila ay nakapunta na sa Conference Finals. Samantalang ang Clippers naman na kumuha noon kay Paul George ay wala ring binatbat sa kanilang kampanya sa playoff. Maging yung Sixers sa ngayon, ang kasalukuyang team ni Paul George ay pumalpak rin sa kanilang ambisyong makasabay man lang sa regular season at makapasok sa playoff. Ngayon si Paul George ay palaging tinatamaan ng injury at kung siya'y healthy naman, hindi rin magandang numero ang kanyang nakokontribute para sa kanyang kupunan. Malaki pa naman sana ang ibinigay na kontrata ng Sixers sa kanya. At tila ngayon itong Sixers na ang pinaka-latest na sample patungkol kay Paul George na hindi talaga na umuubra itong pagtitiwala sa kanya. At baka oras nang sabihin na overrated talaga itong si Paul George dahil noon pa man sa LA Clippers ay wala pa siyang napatunayan at kung sa playoff man palagi naman siyang nag-choke. Ano sa tingin ninyo? Pag-usapan yan sa comment section.